paano po tiniktikan itong ano po yung intel ninyo, surveillance na nangyari para umabot po sa punto na naaresto po itong naturang Chinese national? Ayun nga po, mayroon kaming information na na-receive at ito nga, tinutukoy itong si Tak Hoi Lau ay umiikot sa iba't ibang lugar dito sa ating Metro Manila. At yesterday po, yung surveillance team namin nasundan siya at 3 hanggang 4 na beses siya huminto sa tapat ng Comelec building at nag-i-stay siya doon ng about 30 minutes kada parada niya. Ngayon, nung paalis na siya, mga hapon na, ay ayun, sinakote na po ng ating surveillance team. At ayun, nakita namin, meron nakamount sa kanyang kotse na IMSI catcher. Yung si Takoy ba siya ba nabigyan na po ng pagkakataon para makuha yung kanyang panig po, no? Kung ano yung kanyang kadahilanan, bakit siya umaligid-ligid po dyan sa Comelec po? Yung initial na pagtatanong namin sa kanya, immediately upon his arrest ay binarningan natin siya, binigyan natin siya ng Miranda warning. Kung gusto niya ng abogado, basta ang sinasabi niya lang through an interpreter na siyang tourist lamang at nagkukuha-kuha lang siya ng litrato sa atin. But then, bakit may IMSI catcher? Itong IMSI catcher po ay yung tinatawag natin na International Mobile Subscriber Identity. Naka-ano po to, naka-attach, naka-link sa SIM card, sa mga SIM card. At pagka po tinapatan tayo nito, nakakakuha sila ng mga data, messages within the radius of 500 to 3 kilometers according to my forensic technicians. So, ito pong bukod sa pagkakakilanlan niya, no, I believe he holds a passport, Chinese passport, issued in Macau. So, why is he here? On the strength of a tourist visa? Meron tayong mga espiya dito na married to a Filipina na, di ba, who has been here for several years na parang sleeper cell siya. Ano po yung meron pa po ba kayong at liberty to divulge tungkol po sa background nitong si Tak Hoi Lau? Yung iba pong nahuli namin, tinatawag namin sleeper. Nag-i-stay dito under the guise na may business, under the guise na may asawa na. But then, ayun nga, nahulihan namin ng mga gadget, spy gadget. Ito naman yung huling-huli, kahapon lamang, si Tak Hoi Lau ay 47-year-old tourist. Ang kanyang passport ay issued by the Chinese government and may visa na tourist visa. So, naalam naming mabuti saan siya connected, bakit siya nandito, anong pakay niya. Ayun po ang subject ng ating tactical interrogation ngayon, sir. Ma'am. So, Director, napakinggan ko po si Comelec Chairman Garcia. Sabi po niya, hindi siya nababahala, no? Hindi siya natatakot dahil sabi niya, lahat naman daw ng sensitibong impormasyon ay hindi naman po nakabase sa Comelec, no? Nakatago, I guess, sa BSP po yun. Pero ito po, yung sensitive information na nakakalap niya, ang naisip ko, baka yung mga text messages po nila Comelec Chair, yung NBank, 'di ba, yung mga commissioner, baka yun ho ba kaya ang habol niya yung mga internal na mga communication sa Comelec po, yun ba isa sa mga sensitibong sensitibong data na pwedeng hinahabol po nitong si Tak Hoi Lau? Tama po yun. At hindi po natin mararamdaman, hindi po natin mahahalata na yung mga communications natin, mga messages natin ay namomonitor na nila, nasa-siphon nila. For example po, kami dito sa NBI, meron kami pinag-uusapan sa cellphone na re-ready namin yung isang lugar, uulihin namin yung isang tao. Kung merong MC catcher na nakatapat sa amin at kakilala nila, alam nila yung sindikato na huhulihin namin, mapagsasabihan na. So, negative. Katulad dyan po sa istasyon ninyo. Kung tapatan yan ng MC catcher, yung mga
field reporters ninyo, yung mga sinasabi na kukuha nila. Oo, Pati nai-eavesdrop. po sa private life natin, yung mga date natin, nalalaman na nila. Oo. Pati nga pwedeng i-track yung location no kapag na-identify na daw yung IMEI naman no, yung equipment identification no, correct po. na matatrack yung location ng user. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.